Sa eksklusibo at muling pagharap niya sa GMA Integrated News, nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan, isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinangalanan at inidetalye rin niya ang umano'y mga mastermind at may kinalaman sa kaso, kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang kampo ni Ang tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Sa muling pagharap ni alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano naging papel mo dito sa missing sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Sa eksklusibong pareham ng GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umunoy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel ng mga ito. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Celso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsusupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Ayon kay Patidongan, nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Nakasaad umano rito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sabongero. Sa statement na pinadala ng kampo ni Atong Ang, sinabing maghahain siya ng complaint affidavit bukas laban kay Patidongan. Ihahain daw nila ito sa Office of Mandaluyong City Prosecutor. Ayon pa sa kampo ni Ang, isa si Patidongan sa nakipagsabwatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Wala raw katotohanan, walang basihan at malisyoso umano ang mga alegasyon laban sa negosyante. Sa katunayan nila, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong magsimula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa publiko at sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right to due process at maiwasan ang trial by publicity. Ikaw pala yung kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre
alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni na Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni Patidongan. Ang mga ibinunyag ni Patidongan, hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malacca, pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasala man sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Ang 76 na taong gulang na ina ni John Lasco napaluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan eh, kulong pa lang. How much more pinatay nila yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, matagal na nilang alam sa pamilya na si Ang ang suspect, pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang mag-recant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ayon sa Malacanang, patuloy na pinaiimbestigahan ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pinasinungalingan ng kampo ni Charlie Atong ang mga akusasyon ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na nagugnay kay Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan, sinubukan ni Patidongan na mangikil ng 300 milyong piso kay Ang, gayon din sa iba pang miyembro ng board. Ayon kay Kapunan, nang maramdaman na hindi ito uubra at magsasampa ng kaso si Ang, saka niya lumantad si Patidongan. Dagdag ni Attorney Kapunan, pinili naman ni Ang na magsalita para tumulong sa investigasyon dahil maliraw ang sinusundang lead ng Justice Department. Hindi rin daw totoo na pinipilit ng kampo ni Ang na mag-retract si Patidongan. Atong Ang is coming forward because he wants to help in the resolution of this case. And they're all willing to cooperate with the Department of Justice Secretary because they are following their own leads. Ang credibility niya is zero. I don't think the public knows what kind of person this. Itinuturing ng suspect sina Atong Ang at Gretchen Barreto kagnay ng mga nawawalang sabungero ayon po sa Department of Justice. Inihahanda na ng DOJ ang reklamo laban sa kanila. Si Ang nagsampa na ng reklamo laban sa nagdawit sa kanya na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Saksi, si Emil Sumangil. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman nyo rin ang totoo. Mariin ang pagtanggi ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kanina, nagtungo siya sa Mandaluyong Prosecutor's Office at naghain ng reklamo laban kay alias Totoy na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bandiles o Mr. Brown. Si Patidongan ang nagpangalan kay Ang at sa dalawang iba pa bilang mastermind umano sa pagkawala ng mga sabungero. We're very confident because it's all about the truth. We filed 5 cases. Ano pong cases yun, ma'am? Robbery, grave threats, grave coercion, slander, and incriminating innocent people. Lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Tingnan nyo, pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat, wala naman kami history na pumapatay ng tao. Itinanggi rin ni Ang ang alegasyon ni Patidongan na sinubukan niya itong suhulan ng 300 million pesos. Ayon sa kanya at iba pa nilang tauhan,
Si Patidongan anya ang humingi ng 300 million pesos nang mag-usap ito at abogadong si Attorney Carol Cruz sa isang hotel nitong June 12. Sabi ni Cruz, ito ang dahilan kaya sila naganda ng affidavit of recantation. Sabihin daw para makonbinsi ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap, subject to their mutual terms. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21. Ayon kay Ang, nanghingi ito kahit nagbigay na siya ng 12 million pesos na campaign fund para sa mayoral race ni Patidongan noong eleksyon. Ang punot dulo talaga nito, pera eh. Linihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Hindi lang anya siya ang hininga ng matalo si Patidongan nitong eleksyon. Ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan eh. Si Gretchen, tinatawagan, sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon, tapos umihingi ng papanganganak. Aligasyon ngayon ni Atong Ang may nadiskubre siyang plano raw ng grupo ni Patidongan. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Sabi pa ng kampo ni Ang, hindi kwalipikadong maging state witness si Patidongan dahil ito umano ang may pinakamabigat na partisipasyon sa kaso. Questionable rin daw ang pagkatao nito. Kita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So tingnan natin, credible ba itong whistleblower na to? Nandito pa kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Nagbigay rin ng mensahe si Atong Ang sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Bantiles. Si Patidongan naman, nanindigang hindi siya ang lumapit kundi siya raw ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako doon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Okay, so hindi ko nanghingi? Hindi ako nanghingi. Itinanggi rin niya ang alegasyong nagplano siyang dukutin si Ang. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Wala rin anyang batayan ang mga inungkat na mga kasong isinampa sa kanya. Alam naman ng Panginoon yan. Kung mayroon man yan, dapat noon pa, di ba? Pinagbintangan lang ako niyan, yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang tao doon na nanggugulo. So sa totoo niyan, pinyansahan pa nga niya ako noon. Pinaglaban ng attorney niya. Kaugnay naman ang umunay pagkakasangkot niya sa robbery sa isang bangko. Dahil galit sa akin, dahil hindi na siya pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang. Nilagay ni
Ang mukha ko niyan, absuelto na yan. Ang attorney ko nga dyan, si Attorney Caroline Cruz, yung katabi niya kanina. Giit ni Patidongan, kung meron daw dapat na managot sa pagkawala, halimbawa na lang ng 6 na sabungero sa Manila Arena, si Ang daw dapat iyon. Sa Manila Arena, nandun siya. Nandun siya sa baba. Nandun, nagsasabong yung time na yon. Kung ikaw may-ari ng sabungan, alam mo na si Dondon Patidongan ay inutusan ninyo na kunin yung tao sa taas, i-turn over doon sa mga pulis. Paano ako maging guilty doon? Ayon kay Patidongan, hindi siya kundi kamag-anak ni ang isaan niya sa 6 na gwardyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Pero kinausap umano siya ni Ang para saluhin ang kaso. Kiusap siya sa akin, Don, total marunong ka naman sumagot, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito, battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod lang daw siya sa utos pero iniwan umano siya ni Ang. Yung nangyari sa akin, nahuli kami. Siyang may utak nun eh. Pasalamat ako na nadampot ko yung anak ko. Kung hindi ko nadampot, kwento na lang sana si Dondon Patidongan. Itinuring ko siyang magulang, pero hindi ko matanggap na yung patayin niya buong pamilya ko. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Ang Department of Justice, inihahanda na ang reklamo laban kay Atong Ang at kay Gretchen Barreto na idinawit din ni Patidongan sa kaso. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. So how soon daw po ma-file ng formal case si Atong at si Gretchen Barreto given na napakalanan na po sila? Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Sa isang text message, sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan na dati nang itinatanggi ng kanyang kliyente na may kinalaman ito sa mga nawawalang sabungero. Ayon pa kay Kapunan, hindi rin daw isang criminal o mastermind si Ang. Handa raw itong humarap sa investigasyon para malaman ang mga tunay na salarin at mabigyan ng closure ang mga pamilya ng biktima. Sabi naman ni Barreto sa GMA Integrated News, makikipag-ugnayan siya kapag handa na siya at ang kanyang kampo. Ayon naman sa National Police Commissioner Napolcom, matapos mag-imbestiga, ay meron na raw silang listahan ng mga pulis na idinadawit ni Patidongan. Ipapatawag daw sila para humarap sa administrative investigation. Hindi kami bulag. Alam namin kung saan patungo ang investigasyon. Targeted ang aming investigation. Pag sinabi niyo targeted, may mga pangalan na kayo? I will not lie to you. We know the names. However, I cannot disclose it to you as of now. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Wala rin pong sisinuhin ang Administrasyong Marcos sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang kay Palace Press Officer Claire Castro, anuman ang katayuan sa buhay o kilalaman na personalidad, dapat lang daw na imbestigahan kung meron siyang dapat panagutan. Ipinauubay na ng Malacanang sa Justice Department kung gagawing state witness si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Inilagay sa restricted duty ang 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ayon sa Justice Secretary. At sa unang pagkakataon naman, nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto at iginiit na walang kinalaman ng aktres sa kaso, taliwas sa mga pahayag ng whistleblower. Saksi, si Marizo Mali. Isa si Gretchen Barreto sa idinadawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ang aligasyong yan, mariing itinanggi ng kanyang kampo sa aming eksklusibong panayam. She denies it categorically. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sabongeros. Puro espekulasyon lamang daw ang mga pahayag ni Patidongan at wala namang matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naiintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang
sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin po kung ano ba ang ugnayan ni Barreto sa tinuturing ding suspect na si Atong Ang. They are business partners. And that's just it. They are business partners. Posible anyang nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa East Sabong Operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya. At siguro, mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Remember, there were at least 3 Senate hearings and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang lumabas doon? If there was really any involvement in the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? Ibinunyag din ng kampo ni Barreto na may nagtangka umanong mangigil sa aktres kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this. I think he must have been. Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Sa hiwalay na panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, sinabi nitong magkakasama sila ni Barreto at ng isang engineer sa Alpha Group ng negosyante. Aniya, grupo ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano ay nandaraya. Ang sabi ng kampo ni Gretchen Barreto, puro hearsay ang mga sinasabi mo laban sa kanya. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nagmeeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na kumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto. Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Pinabulaanan ng kampo ni Barreto ang mga alegasyong ito. Ayon sa kanyang abogado, wala raw dinaluhang meeting si Barreto kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw ang kwento. It's so absurd. It's obvious belated embellishment. It just further proves that he's inventing. Nagwiwidaw yata yung whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayunpaman tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Panawagan daw ni Barreto, patas at masusing investigasyon para mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She prays for a result that will give justice to the sabongeros and their families. Kanyang hope is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the sabongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Sa kwento ni Patidongan, ang ghost signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan sa kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. May bayad daw sa kada utos. May buwan ng payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis ang mga petty cash voucher na ito na naitago raw niya.
Ito raw ang patunay ng mga binabayad ni Atong Ang noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos nakapangalan umano sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos para sa isang unit ng PNP na siya raw trumabaho. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Overall naman, na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit doon? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Paninindigan daw ni Patidongan ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon sina ang binanggit na engineer at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Nauna nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isnasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty. Nag-carry out na executions. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin daw ng kalihim ang statement ni Patidongan o alias Totoy. Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Pero hindi raw madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Binigyan na rin daw ng PNP na security si Patidongan. Kinausap din ni Remulla ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, doon naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala namang ibang pwedeng... Wala naman kasi ibang pwedeng taong may interest sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.